sa pag-iingat sa amin sa isang buong linggo. And pag-iingat din sa akin since 6 times a week na yung pasok ko. And almost 6 times a week. So, also sa perseverance na patuloy kong natatanggap sa Panginoon. And sa guidance, spiritual guidance na patuloy kong naalala ang Panginoon every time na nasa school ako. And patuloy niyang pinapadala sa akin ng pasensya every time na nasa school ako. And ayun lang talaga yung pinangahawakan ko this college. And also sa mga provisions ng Panginoon sa akin sa isang buong linggo. Ayun, binabalik ko lang ako sa Panginoon. Ang maraming ng kapatid. Una po tayo sa ating praise and worship. Aking mga bahagi ang pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Makahangang ang ginawa mo'y ipapahayag ko. Dahil sa iyo ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, sa kataas-taasan. Tayo po'y tumuyo at tumawin ko.
Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at ako po'y nagpupulit na papasalamat din sa Panginoon sa pribilehyo na muli ay makapagbahagi ng kanyang salita. So, ating pong topic ngayon ay ang the discipline of forgiveness. So, sabi po dito, wala nang higit na pinakaiba ang Kristiyano, ang Kristyanismo sa ibang mga relihiyon kaysa sa katotohanan na ang mga Kristiyano ay pinatawad at ang mga Kristiyano ay nagpapatawad. Ang kapatawaran ay kay Kristo ay tumutukoy sa isa sa mga pinakadakilang katangian ng ating Diyos. Ang ating Diyos ay nagpatawad. Namatay ang ating Panginoon upang makamtan ang kapatawaran, ang pagbubugas ng kasalanan, pagkakasala at kaparusahan. So may dalawa pong nabanggit doon ay ang pinatawad at ang nagpapatawad. So ang may mga pagkakaiba siya na yung pinatawad, so nakaraan isa past tense. Na ibig sabihin, nagpatawad na o na-forgive na. Gaya ng Panginoon na tayo, hindi pa tayo humihingi ng kapatawaran, pero pinatawad na tayo ng Panginoon. So yung nagpapatawad naman, kasalukuyan or present tense, na ibig sabihin ay pinatawad o forgiving. So yun time na, kumbaga, for example na, di ba meron sa mga teleserye na kapag hindi na, kailangan may gawin mo na. So kailangan gawin mo na ito bago mo siya patawarin. Karamihan sa teleserye, di ba, namuhod ka muna, likamay ka, kung mga ganon, mga eksena ng ganon. Pero ang Panginoon, wala siyang iniling sa atin, pero pinatawad na agad na tayo. Dahil nalit pa nga kanyang sariling buhay. Kaya ang sabi ko dito, nagkasala ka laban sa mga tao at nagkakasala ang mga tao laban sa iyo. Ang nakalimutan natin ay ang kasalanan ay may kinalaman din sa Diyos. Kapag nasaktan natin ang mga tao, sumusuway tayo sa Diyos. So bakit daw sabi na sumusuway tayo sa Diyos kapag tayo nakakasakit sa kapwa? Bakit ang sabi ba ng Panginoon sa Mateo 22:39? Diba sabi niya, ang utos niya doon ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. So, doon pa lang sa ibigin mo ang iyong kapwa. So, yun nga, kaya tayo merong pagsuway dahil kapag nakasakit tayo sa ating kapwa. Kaya sabi pa po dito, ngunit ang Diyos ay mapagmahal din, mabait at nais na ang lahat ng tao ay maligtas. Sa kanyang walang hanggang karunungan ay alam na walang tao ang makakaiwas sa kasalanan o magbabayad para sa kanyang kasalanan o magbabayad sala sa paraang makapagliligtas sa kanya. Binayaran ni Jesus ang halaga, dinala ni Jesus ang ating kasalanan at ang iyong kahihiyan. Namatay si Jesus sa iyong lugar. So, di ba napakabuti po talaga ng Panginoon dahil nga inalay niya ang kanyang sarili para sa mabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya sabi pa po dito, kailangan natin tanggapin na kahit bilang mga Kristiyano ay nagkakasala pa rin tayo minsan. So, di ba, hindi naman sinasabi na ay iba sinasabi pang Kristiyano, ay, banal na yan, ay, hindi na yung magkakasala. Sabihin nila na, kapag nagkasala tayo, parang isipin nila, oh, Kristiyano yan, bakit nagkakasala? So, hindi ko ganoon kasi kahit po Kristiyano tayo, ay tayo po yung nagkakasala pa rin. Bakit? Yung pagkakasala naman, bilang isang Kristiyano, yun naman po yung mga tipo na hindi na natin sinasadya. Gaya lang, may nagawa tayo, kumbaga, may nasabi tayong masama, pero hindi naman natin sinasadya na nakasakit pala tayo ng damdamin. So, yun po yung mga bagay na nagkakasala tayo, pero hanggang maaari, hindi na po natin sinasadya. Kaya sabi dito, kailangan natin tanggapin ang kahit bilang, ayun nga, sabi sa, basahin po natin yung Roma 6:11-14. So, sabi ko dito sa 11:6 ay Roma 6:11-14. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos ang inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghaliin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pita nito. Sa 13, huwag na ninyong ilalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang anumang bahagi ng inyong katawan bilang
bilang mga taong namatay at muling binuhay at hinandog sa Kanya ng buong inyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yaman tayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandang loob ng Diyos. So dahil po tayo'y dapat nabago na, dahil na tayo dapat, hindi na tayo ipapasakop sa kasalanan. Kaya sabi pa po dito, sa kabila nito, nagkakamali pa rin tayo. Ang kasalanan, kung hindi ipagtatapat, ay sumisira sa ating paglakad kasama ni Kristo. Ito ay umahadlang sa ating pananatili sa Kanya, at maaaring huminto sa ating spiritual na paglago. So, dapat daw po ipagtapat ang ating mga kung may nakagawa po tayo ng kasalanan sa ating kapwa. Gaya basahin daw po natin ang 1 John 1:8 to 10. Kung sinabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at nilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa lang natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. So, di ba meron pong sabi na wala tayong kasalanan? So, lahat po tayo ay may kasalanan, kaya sasabihin natin na wala tayong kasalanan, ginagawa daw natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang salita. So, ngayon tayo bilang Kristiyano ay nasa atin ang salita, kaya alam na po natin ang mga salita ng Panginoon. Kaya sabi dito, malinaw ang Biblia. Una, nagkasala tayo, dapat tayo humingi ng tawad. Siya ay tapat at makatarungan at pagtatawarin ng ating mga kasalanan. Last, dadalisayin na tayo sa lahat ng kalikuan. So, sobrang napakabuti ng Panginoon kasi hindi niya tayo hinahayaan na manatili sa ating kasalanan. Kaya sabi dito, kailangan natin sa gawa disiplina ng pagkumpisal, pagtanggap ng kapatawaran sa ilang sandali. So, ito na pong isa ay pagpapatawad sa iba. Kaya sabi ko dito, ang nagpanghingi ng kapatawaran para sa aking sarili ay mas madali kaysa sa pagbibigay ng kapatawaran sa iba. So, syempre, di ba, mas madali na tayo lang humingi ng sorry. Pero kapag tayo na nagpatawad, parang minsan ang hirap natin ibigay. Kaya sabi na dito, hindi tayo naumuhay ng isa lang, nag-iisa. Ang iba, kahit na ang mga pinakamalapit sa atin ay masasaktan pa rin tayo. Bibiguin tayo at magkakasala sa atin. Kadalasan, kapag mas malapit ng tao sa iyo, mas malaki ang sakit na dulot ng kasalanan. Kapag ang iyong asawa o mga anak o kapwa mananampalataya ay nagkasala sa iyo, ito ay nagdudulot ng malalim na peklat. So, di mo ba, kahit na minsan na napakasakit pagka talaga sa taong mahal mo, so parang ang sakit kapag nakagawa sila ng kasalanan sa iyo. Yung sabi na, nagkakaroon doon ng malalim na peklat. So, minsan may time na okay na, pero minsan sabi na may lamat na. So, kaya nga, sabi pa po dito, seryoso ang Diyos sa pagpapatawad mo sa iba. Ito ay hindi isang opinion. Ito po yung isang utos. Hindi lang na sinabi na magpatawad ka dahil sa gusto mo or ayaw mo. So, ito po yung utos. Kaya sabi dito, diba nagkwento si Jesus sa Mateo 18? Sabi dito, may kita din natin ng isang hari na gusto ayusin ang pagkakautang sa kanya ng kanyang mga kalingkod. Sabi sa Mateo 18:24-25, nang simulan niyang magkwento, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na $1,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. So, di mo ba? Anong ginawa ng alipin na yun, di ba? Nakiusap siya dun sa hari na patawarin niyo ako, nag-lurik siya para hindi na ipagbili siya or kanyang pero di ba pinatawad siya ng hari. Pero nung siya naman ay nakasalubong naman niya yung isang alipin na may utang sa kanya ng halaga, parang 500 lang yung nakalagay doon. Kung mababasa natin sa Mateo 18:24-25. Pero ano sabi niya? Sinunggaban niya agad. Tapos sabi niya, bayaran mo ko. Tapos, sabi nung nakiusap din sa kanya yung isang alipin. Sabi, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Pero ginawa ng alipin, kinulong. So, nalaman ng
dito, ang hindi pagpapatawad ay nagdudulot ng mapait na ugat. So sa Hebrew 12:14-15, kapag tumanggi kang harapin ang isang nasaktan o isang pagkakasala, ang resulta ay kapaitan. Ang kapaitan ay naglalagay ng mga ugat, kumakapit, at pagkatapos ay nagbubunga. Ang bunga ay kapaitan ay mga pag-aaway, pagkakasira, ng pakikisama, pagkapuot, paghihiganti at samang-saring mga kasalanan na nagdudulot ng kaguluhan at nakakadumi sa marami. So yun po, kapag po yung ugat, hindi natin alis sa sarili natin, sa puso natin, yung maraming tendency na marami daw pwedeng mangyari. Kaya sabi dito, ang dahilan kung bakit dinudumisan ng pait ang marami ay dahil hinihila nito ang iba sa labanan na nagiging sanhi ng mga tao na pumanig na nagdudulot ng mga pagkahati at pagkakampi-kampi. So yun nakakapagkaroon na nagkaroon ng simula ng gulo, nagkakaroon na ng pagkampi-kampi. Kaya sabi dito, pinutol ng kapaitan ng mga tao mula sa pakikisama, mula sa matalik na kaugnayan sa Diyos at mula sa kagalakan ng buhay. Nakakalungkot isipin na hindi kasalanan ng ibang tao ang isang tao ay maaaring maging mapait, mapagpakita ng hindi magpapatawad at mawala sa pagsama-sama. Ngunit ito ay isang katotohanan. So yun nga doon, parang yung sabi din dito sa Mateo na 11, sa 22-37. So sabi doon sa 22 kanina, 11. Ay, sabi nga dito sa 11, diba? Kung masang hari ko ang tignan ng mga panahon. 37-39 po pala. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang iyong Panginoon ng Diyos ng buong puso. Ay sa kanila po ito na buong kaluluwa at buong pag-iisip. At ito naman ang ibigin mo ang iyong kapwa. So yun po yung doon, yung pinaka-topic doon na dapat po natin, sabi na dito sa huli, isagawa ang disiplina ng pagpapatawad, hindi lang kapag gusto mo ito. Gawin mo ito palagi, piliin magpatawad. So yun po dapat natin laging gawin, na piliin po natin magpatawad po. So, iwasan po natin yung pagiging pride na ayaw ko magpatawad kasi hindi pa naman siya humingi ng tawad sa akin eh. Ayaw ko magpatawad kasi grabe yung ginawa niya sa akin, grabe yung mga sinabi niya sa akin. So yun nga kaya kasi sabi dito sa pinag-aralan natin na gawin daw natin lagi, piliin ang magpatawad. Sabi pa dito, kahit na ang sakit ay totoo at ang iyong puso ay nadudurog. So kahit daw po durog na tayo, pa rin natin na magpatawad sa sarili. Piliin ang daan ng Diyos kaysa sa daan ng tao. Kaya bilang dito po sa uli sabi, ang magpapatawad ay nagpapanumbalik ng kapayapaan. So di po ba pag tayo po na nakapagpatawad tayo nakakuntay ng peace of mind. So gaya din na naging topic din namin nung Martes na yun nga na kailangan putulin yung ugat na huwag mamuhay yung sa ating kasamaan. Kaya sabi po mo rito, ang pagkakasundo ay isang magandang bagay. Ito ay bagay ng Diyos. Kaya so bilang final challenge po, sabi po dito, una, humingi ng tawad at patawarin ang sarili sa harapan ng Panginoon. Dapat daw kailangan patawarin yung sabi po kasi dito na humingi tayo ng patawarin sa Panginoon. Kasi syempre pinatawad tayo ng Panginoon. So, kailangan din po natin patawarin yung sarili natin. So, hindi rin tayo mag-aano na pinatawad tayo ng Panginoon pero parang tayo, hindi pa rin tayo at sincere na pinapatawad. Kailangan pa rin natin patawarin yung sarili natin para magkaroon pa rin tayo ng peace of mind. So, yan, for lang din na minsan ako naranasan yung mga ganong time, no, mga bago-bago pa lang ako na parang hindi ko pa
para mapalaya din natin yung sarili natin dun sa sakit na yun. At number 3, sikapin mamuhay ng payapa sa lahat ng tao. So, napaka-importante rin po yun bilang isang Kristiyano na makita sa atin ang kapayapaan na binibigay ng Panginoon. So, ayun lang po ang aking, aking may share sa gabi nito na, yun nga, the discipline of forgiveness na makapagbigay, kung tayo pinatawad ng Panginoon, so dapat tayo rin ay matutong magpatawad sa ating kapwa. Kaya tayo po sa na manalangin. Panginoon, maraming pong salamat muli sa iyong salita na nabahagi ngayong gabi. Dalangin ko namin, Panginoon, bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad, Panginoon, gaya mo, Panginoon, na kami pinatawad mo, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Kahit hindi kami karapat dapat, Panginoon, kayo iniibig mo, Panginoon, salamat sa iyong inangin mo ang iyong buhay para sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong ihayag sa gabi nito na naway tuloy mo sa puso't isip namin, Panginoon, at magkamit namin sa pang-araw-araw ng buhay. Binabalik ko namin sa iyo, Panginoon, ang pakulit ko sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ako na po tayo sa ating prayer concern. Ako number 1 ako. One. Gupis na po. Ako na po tayo sa ating group. Number 1. Number 2. Picture nyo na, number 2. Sunday, evangelism day, ha? 3. One. Ang ating closing prayer si Sister. Ay, important. Order mo, ah. Ayan, ako na yung leader dito, ah. Yes, yan.
Matalaman doon. Dito kayo.
po ang maging unang gabay, Panginoon, na makauwi po kami ng maayos, Panginoon, at sa mga pagbiyahe pa, Panginoon, ganoon din po. In this name we pray. Amen. Amen. God bless. God bless.